Ako hindi lamang hinggil sa lupa, kung hindi lalo higit ang pangako ng kasaganaan ng buhay. Na itong dalawang mag-asawa, Abraham at Sarah, na parehong matanda na, as good as dead, halos patay na. Iyon ang pagkakasabi, at ito'y binanggit ng sulat sa mga Hebreo na as good as dead. Itong paradox na nakita natin, ito ay daman-dama. Ang Diyos ba'y napakapait naman ng kanyang joke. Siya ba'y nagbibiro na itong dalawang halos patay na ay pinangakuan niya na sila ang pagbubuhatan ng isang malaking lipit. Great nation, malaking lipit. At buong drama na sa kanila'y iginuhit na ang kanilang magiging angkan ay kasing dami ng mga bituin, kasing dami ng mga butil ng buhay. Countless, in other words. At nang dumating na yung kababalaghan, God's promise is always connected with the extraordinary, outside the ordinary. Na silang halos patay na nagkaroon ng buhay, naging bukal ng buhay. Iyon ang unang milagro. At nanganak na, at si Isaac. Kaya't yung pananampalataya nitong dalaway, may tuturing natin ganoon na lamang. Tunay na nasabi nila, puso ko'y nagpupuri. Sila marahil ang unang umawit na yon. Puso naming mag-asawa, kaming halos tuyo na. Iyon ang sa salita ng Pilipino, hindi halos patay na, kung hindi tuyon-tuyo na. Ayun. Silang tuyon-tuyo na ay binukalampan. Ayun. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ngunit, anong pait na nang itong buhay na sa kanila'y sumibol, isang araw, sabihin na lamang di basta, ayun, di basta't sinabi na Abraham, pumanig ka sa bundok at ikaw ay mag-alay. At kung paanong sa una, ganoon ng Diyos, may iutos sa iyo, ngunit hindi spell out, hindi detalyado, basta naroon yung general strokes. Leave your place, I will show you. I will show you the land, I will give you as your portion, as your inheritance. Ngayon ay, go up and make a sacrifice. Offer something to me. Iyon ang ibig sabihin. At ito. Paano? Alin? At ito ngayon ang sa kanya unti-unting nagliwanag na itong pinasabi sa kanyang isama mo, dalhin mo. Pumunta ka, mag-alay ka, dalhin mo yung anak mo. Iyon ang unti-unti ngayong luminaw sa kanyang isipan na siya na walang dalang iaalay, ang ipinadala sa kanya ay ang pinakamahalaga ngayon sa kanya. Ang karugtong ng kanyang buhay, sa totoo lang, ang usbong na mas mahalaga kaysa puno. Sapagkat ang puno ay tuyo na at wala nang pupuntahan. Ang tanging makapagpapatuloy ng biyaya ng buhay kay Abraham ay itong si Isaac. Iyon ang isang napakahalagang konsiderasyon, mga kapatid ko, na maaaring may narinig na tayo mismo'y nawika na ang hinihingi kay Abraham ay si Isaac, hindi naman sarili niya. Hindi po. Ang kahulugan ng relasyon ni Abraham at ng kanyang bugtong na anak ay na ang anak ngayon, ang buhay ng ama. At ang pinakamahalaga sa ama ay itong kanyang anak na kaisa-isa.
Kung kaya buhay ni Abraham ang pinag-uusapan sa sakripisyo na kung saan si Isaac ang iaalay. Si Abraham yun. Buhay niya yun. At hindi lang yun, dito dikit dito nakabalot kay Isaac yung katuparan ng pangako, yung hinaharap. At ito nga ay ang masaganang buhay sa isang malaking lahi. Yung pag-aalay nito, ano ang kahulugan? Bakit ito hinihingi ng Diyos? Talaga ba na ang Diyos ng Old Testament ay barbaric? Bakit buhay ang hihingin? Alam, ito yung mga tanong ito, at ito'y itinatanong ngayon ng mga tao sa ating kapanahunan. Anong uri ng Diyos ang hihingi sakripisyo mula sa isang ama ang kanyang anak? Anong uri ng Diyos na human sacrifice? Yun ang tanong. At napakahalaga sa mga tuwid na ito ay ating sisirin. Una, na huwag natin sabihin, hindi naman ganoon ka higpit yung hinihingi kay Abraham sapagkat buhay naman ito ng iba. Hindi yun iba. Yun ang buhay niya. Mas mahalaga pa sa buhay niya. Ito ang tanging kaganapan ng buhay ni Abraham, si Isaac. Iyon yun. Ngayon, punta tayo sa parte ng Diyos. Bakit ito ang hinihingi ng Diyos? Sabihin natin, hindi naman natuloy. Hindi rin yun ang punto. Natuloy o hindi. Bakit ito hiningi ng Diyos? Sapagkat dito natin mapapansin na ano ba itong pananampalatayang pinag-uusapan? Una, ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng buhay. At tulad ng sinabi ni San Pablo, the Creator who brings into being from non-being. Siya ang talagang source of life. Ano ang kahulugan nun? Ito ba'y tunay nating pinaniniwalaan? Kung siya ang pinagmulan sa makatuwid, siya ang tanging makapagsasabi sa atin kung paano ang buhay nito. Sapagkat siya ang pinagmulan. No one brings himself into life. No one gives himself with life. Only from God did life originate. But the world of faith means that accepting God as the creator and source of life is not as simple as that. Because the implication now is, He is the only source, it comes from Him. Therefore, only from Him can I get what? The instruction how to proceed with this life. Yun ang buong punto ng teolohiya ng creation sa Israel, sa Judaic tradition natin. Iyon ang theology ng Genesis. Ngunit ito'y napakadali na makalimutan sa isang napakasimpleng kadahilanan na ang buhay na nanggaling sa Kanya at pinagkatiwala sa atin. Napakadali na makalimutan na natin kung kanino galing at ang ipinahiram ay atin ang inangkin. Iyon ang ulit-ulit